So, hello everyone! In this video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-claim ng SSS Maternity Benefit. So, tara. Una, ano nga ba yung SSS Maternity Benefit? So, yun yung daily cash allowance na ginagrant sa isang babaeng member na hindi makapag-work dahil ng anak, nakunan, or emergency termination ng pregnancy or ETP. So, ano nga ba yung mga qualifying conditions ng maternity benefit? So, kailangan nakapagbayad ka ng at least 3 months ng contributions mo dun sa 12-month period bago yung semester ng panganganak mo or ng semester ng, kunwari, nakunan ka or ng emergency termination. So, and the number 2, kailangan na-notify mo yung employer mo kapag employed ka dun sa probable date of birth mo. Pwede siya gawing online dun sa mga self-employed or voluntary members. And then, ayan, so number 3 yon, yung kapag self-employed, voluntary, or OFW, or non-working spouse, kailangan may notification ka sa SSS na pwede mo rin gawing online. Okay, so ano naman yung mga benefit details? So yung amount ng daily maternity benefit allowance ay equivalent sa 100% ng female members' average daily salary credit. So, for a compensable period of 105 days, kapag normal or cesarean, 120 days plus additional 15 days sa mga solo parents, and 60 days sa mga nakunan or ETP. So, ang mga employed female members ay makaka-receive ng full pay ng kanilang SSS maternity benefit na ko-computein based dun sa average daily salary credit nila. So, paano nga ba siya i-compute? Okay, so dito tayo, kung makikita nyo tong box, for example, nanganak ang isang female member ng October 2021. So, almost same lang to dun sa sickness benefit, yung pagkuha ng mga dates. So, ang semester of contingency is from July 2021 hanggang December 2021. So, ito yung semester ng pagkapanganak. Tapos yung 12-month period is from July 2020 hanggang June 2021. And then, yung 6 na pinakamataas na monthly salary credit is 16,000. As kung nakikita nyo, kasi sa iba 15K yung MSC niya. So, mas mataas yung MSC niya dito. So, kunin mo uli yun, and then, i-multiply mo uli ng 6. So, yung average daily salary credit is, i-divide mo ng 180 days. So, 533.33 times 105 days, normal or cesarean. So, ang magiging maternity benefit is 56,000 pesos. So, madali lang siya i-compute. So, kapag nag-maximum ka naman ng hulog, mas mataas din yung magiging maternity benefit mo. So, ayan. So, may mga limitations din sa pag-grant ng maternity benefit. So, in case overlapping yung 2 maternity benefit claims mo, mabibigay yon in a consecutive manner. So, kung twins naman, triplets or quadruplets, isa lang yung babayaran ni SSS. So, ano naman yung mga rules sa pag-file ng maternity notifications? So, sa employed members and employees, kailangan ng pregnancy test na sinign ng physician or municipal health office or result ng ultrasound. So, kapag mga self-employed naman, pwede kang mag-notify online. So, dahil ako ay voluntary member, notify ako online nung nag-claim ako or nang buntis ako. Malaman ko na buntis ako, nag-notify na ako online through the SSS portal. And then, online ko din lahat ginawa, pati yung claim. So, mabilis lang siya. Ayan, dito naman tayo sa manner of benefit payment. So, yung full payment ng maternity benefit ay within 30 days from the filing of the maternity leave application. Yung sa experience ko, within 1 month na credit na, disbursement account. So, ayan. And so, ang question ng karamihan is, paano mamamaximize yung maternity claim? So, kailangan maximum din yung hinulog mo within the 12-month period. So, kung babalikan natin dito sa benefit details. So, sa part ng 12 months na yan, kasi dyan kukunin yung computation, dyan ka mag-maximum. So, bago pa planuhin na magbuntis, i-maximum mo na. Para maximum din yung ibigay sa'yo na maternity claim. Kung titignan natin dun sa updated na SSS contribution table ng 2025, so this is for January 2025.
kung ang MSC mo is 20,000, maghuhulog ka ng 3,000 para yun yung maging basis ng, so 20,000 ang magiging basis ng MSC mo. So kapag yun, so 20,000, ayan, so kung 20,000 yung MSC mo, so multiply mo yan ng 6, so 120,000 yung average daily salary credit mo, divide mo yan ng 180. So that's 666.67. Multiply mo yan ng 105 days. So 70K ang magiging maternity benefit mo. Yun yung maximum, guys. Kapag solo parent ka naman, so kapag solo parent, 666.67 times, kasi kapag solo parent, 120 days, 80K. Ayan. So, ganun mag-compute ng maternity benefit. Ayan. So, recap, magno-notify ka, malaman mo na buntis ka, magno-notify ka sa SSS. So, baka i-require ka na mag-submit ng ultrasound or anything na patunay na buntis ka nga. So, i-upload mo yan sa SSS website. And then, sa pagki-claim naman, hihingin yung mga hospital records na nanganak ka kapag ikaw ay voluntary. And then, i-upload mo ulit yon sa SSS website. And then, after a month, i-deposit na ni SSS yon doon sa disbursement account mo. And then, prescriptive period. Ito, sobrang important. Kasi, dun sa first child ko, claim ng SSS maternity benefit. Kasi, like around 5 months buntis and the 12 months behind. So, pasok siya doon sa semester of contingency, tsaka pasok siya dun sa 12-month period na kailangan yung MSC. Okay? So, since si SSS ay magbibigay ng claim within 10 years from the date of delivery. So, nung 9 years old yung anak ko, dun ko palang nalaman na pwede pa rin palang mag-claim. Nag-inquire ako sa SSS kung ano yung mga kailangan kong ibigay na documents. So, I still have the other documents and yung iba, hiningi ko na lang din sa hospital. Kasi nawala ko na siya, yung mga requirements na, like, yung mga medical certificate na ganyan na pipirma ng doctor or ng OBGYN mo. So, within 10 years, and then after processing all of that, na-claim ko siya. So, buti na lang nalaman ko yun. Dahil kung hindi, sayang. Ayun. If you have any more questions about maternity benefit claims for SSS, feel free to comment down below. And susubukan natin sagutin lahat. Okay? So, if you like this content, feel free to subscribe to my channel. Ayan, guys. So, I have my monthly analytics for my YouTube channel. And as you can see, for the whole year ng 2024, meron akong views na 457,000 and watch time na 15,000. So, ang nag-subscribe is 1.4% lang out of the 98%, out of 100%. So, 98% yung hindi nag-subscribe. So, if you're watching this video and gusto mo yung content ko about personal finance, insurance, freelancing, book reviews, please support me and help me reach 50,000 subscribers this year. So, yun lang ang mahihingi ko sa'yo. It's free to subscribe. Thank you so much. Bye!